Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution, of course, with me. And my name is Laverne Ducot. Ang oras po natin ay ganap ng 32 minuto makalipas ang ikapito ng gabi ngayon pong Martes. Ay maraming salamat sa Panginoon for giving us once again itong napakagandang opportunity para tayo po ay magsama-sama at i-enjoy po natin ang kanyang mapagpaalang salita at ito po ay mai-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, ay gusto ko muna pasalamatan ng Panginoon sa isang napakagandang paalaala sa ating awitin. 24 na oras, hango po yan sa Papuri 23 na isinulat para sa atin ni Mr. Toy Polo o Papuri 24, I should say. At yan po ay mula sa tinig ni Mr. James Reyes. Yes, ang ganda ng song na yan. Favorite ko po yan. Isa yan sa mga paborito ko sa Papuri 24 album. At syempre pa, ano bang kinalaman po nito sa ating mga pag-uusapan? Abangan niyo po dahil napaka-importante at talagang may kinalaman po ito ang ating mga pag-uusapan sa awiting ating pinlay at napakinggan. And of course, binabati po natin lahat na ating mga kababayan. Saan man po kayong panig ng daigdig naroon. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. At maraming salamat po dahil napag-alaman po natin na hindi po hadlang ang inyong mga lugar, ang inyong mga tirahan, saan man po yung bansa naroroon para tayo po magsama-sama. At maraming salamat po for always joining me every Tuesday at 7:30. Dito po yan, Philippine Standard Time. At sa ibang mga lugar ay umaga, madaling araw, pero sinasamahan po tayo. So, thank you so much. Binabati po natin lahat na ating mga kababayan sa buong mundo. Muli po, good morning, good afternoon, and good evening. At syempre pa, sa mga kaibigan natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, isa mapagpalang gabi po sa ating lahat. At kami po ay narito sa ating studio sa church at kasama ko po ang aking pamilya. At once again, we welcome you at salamat sa Panginoon. Kayo po ay kasama namin ngayong gabi ito. At kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating programa, please, paki-share po yung ating gawain dahil alam niyo po sadyang kakaiba yung ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. And of course, gusto ko lang po ipahatid sa inyo yung isang paanyaya dahil tayo po ay nasa ministry ng evangelism din, ating Bible study, gusto po namin kayo po ay maging kaagapay at kung kayo po ay naising magbahagi ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng pagsusot ng mga t-shirts, ay meron po tayong laan sa inyo for only 499 pesos sa atin pong mga declaration shirts at ilan po sa mga t-shirts na atin pong dinesign. Actually, ito po yung dinisenyo ni Kuya Aves. Ako tumulong lang. At ito po yung advocacy natin for sa ating campus ministry, Race Grace. Nandiyan po yung design natin. And ang atin pong advocacy, ating theme for 2024 ng Solution Grace Church na Occupy Till I Come. So, if you're interested para bumili, just get in touch with us sa ating fan page. At ganyan din po, meron akong mga dinesign din kasama ni Kuya Aves. Ang mga awitin po natin mula sa Papuri 23 na babalikan mo ako at syempre pa mula sa Papuri 25 na cruise. Yan din po ay for only 499 pesos. At mura lang talaga para po i-deklara natin ating pananampalataya. So if you're interested, please get in touch with us. Bigyan niyo po kami ng message sa ating fan page. At kagalahan po namin kayo ay mabigyan ng inyong mga sarili-sarili mga t-shirts. Once again, for only 499 pesos. And gusto ko muna pong batiin lahat ng ating mga kasama tonight. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. But gusto rin po namin batiin na happy birthday. May pinapabati na happy birthday si Mrs. Habang hinihintay ko, itaas niya yung yan, si Miss Gina Hongriano. Yan, maligayang kaarawan po sa inyo at sa lahat po ng mga nag-birthday today at itong mga nakalipas sa panahon. Happy birthday. And of course, gusto kong pasalamatan sila Sister Maylene at Brother Roy Magadia at ng kanilang mga anak na si Mori at saka si Bettina. Sila po ay dinalo kami nitong last Sunday sa church. So maraming salamat po at kagalahan po namin na kayo po yung nakasama namin. And of course, blessed evening din po kay Sister Maylene de la Cruz Gale. Salamat po kayo kasama namin tonight. Si Pastor Arnel Aquino mula sa Tarlac. Thank you po, Pastor, for joining us. And nandyan din po sina
Of course, si Pastor Willie Tiangson Laigo, hindi natin nakakaligtaan na batiin dahil siya po lagi natin kasama every Tuesday. Sister Norma Vitales, of course, maraming salamat po sa inyong patutuo at nakakataba po ng puso na kayo po ay napapagpala sa mga mensaheng ating pinagsasaluhan every Sunday morning. At ang maganda dito, talagang buong puso ibinabahagi ni Sister Norma ang kanyang nakaraan at nakikita natin ang malaking pagbabago sa kanyang buhay nang siya po ay kinatagpo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. And of course, Brother Andres Mendoza, good evening po sa inyo. Binabati rin natin sila Sister Pauline Greco na nanonood sa ngayon. Of course, si Sir Jose Morado Narca. Hello, Sir. Naku, na-miss ka namin nung last Friday sa ating grand finals ng The Dreamer. Kumusta po kayo? And we hope to see you soon sa church bago kayo lumipad ng ibayong bansa o ibayong dagat. Blessed evening mga ka-SJC sa si Pastor Willie Tiongson Laigo ang bumati sa atin. Of course, mabiyayang gabi rin po sa inyo sa Sir Colason Balikas at salamat kay Sister Merly Estacion Pilapel. Yan, done for sharing. Maraming salamat mga kaibigan. Please, once again, buti pinaalala ni Sister Merly Estacion Pilapel. Paki-share po yung ating gawain. Pwede po bang sabay-sabay tayo? 1, 2, 3. Sige po, paki-share na po natin. Ang sa gayon ay mas marami pong tao maabot natin. Of course, salamat din po kay Sister Gigi Cristobal Mendoza, sila Brother Jun Malyari, bagaman sila po ay nasa ibayong dagat. Maraming salamat po talaga for joining us every Tuesday night. At si Sister Diana Songson, ay ang may bahay ni John Songson. Happy birthday. Sana nanonood si John Paul ngayon. Yeah. Nanonood siya, bro. Happy birthday. Salamat sa araw na ito dahil alam kong napaka-espesyal sa kanyang family. Kay Sister Diana ang araw na ito. Happy birthday. And of course, kay Jetro. Kanina kasama natin dito. Jet, salamat Ikaw ay papayag sa ating binabalak. Siya pala, come November 10, that would be ating 5th year anniversary ng Solution Grace Church. So, pag-pray niyo po kami, pero kami mga inihahandang mga bagay na talaga namang magbibigay ng papuri sa ating Panginoon kasi 5 taon na po natin sa church. And, yun. Salamat kay Sister Julieta Austria Kapunpun. Charito night po. Carito night po. Yan. Maraming salamat po. And of course, La Rombe Joan. Good evening po from Angeles City. Yun. Maraming salamat din po sa inyo. Sister Julieta Austria Kapunpun. Meron siya mga tinag para makasama. Of course, salamat kay Brother Andres Mendoza. Done sharing na po. And binabati rin natin Sister Renaline Flosa Pascua. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. And marami pa tayo makakasama. Of course, kasama natin every Tuesday si Sister Jackie Alcantara. Hello kay Brother Makoy Alcantara. Amen and amen. And tonight, mga kaibigan, once again, ito nga po ang ating Bible study online. Pag-uusapan natin medyo kakaiba at ito po may kinalaman sa ating awiting napakinggan kanina mula sa panulat ni Mr. Toy Polo. Inawit sa atin ni James Reyes ang 24 na oras o 24 oras. Parang parang tunog balita lang. Pero anong kinalaman po nito? Of course, dito po yan, abangan po natin ating mga pag-uusapan sa inyong Bible Study Online. At ito nga po ang tuloy-tuloy po tayo sa ating Bible Study Online. Of course, before we move on pa rin, gusto kong batiin ang ilan pa sa mga kasama natin. Magandang gabi po, Pastor Laverne. Mula kay Julius de Mesa. Nandyan din po, Sister Ella Tiongson, Bulacan. Kumusta po kayo? Maraming salamat po for joining us tonight. Si Pas Lito B, salamat po sa magandang mensahe. Mula daw sa Samal, Bataan. Ako, nakarating na ako dyan. Blessed evening po. Once again, mula kay Sister Ella Tiongson, Bulacan. And kasama rin natin mula sa invitation ni Pastor Willie, si Pastor Arnel Labarda. And salamat sa mga kasama natin patuloy na nag-i-invite. Of course, good evening kay Sister Rose Marie Casoko at marami pang iba
Now, bilang pagsisimula po, ang ganda po natin pag-uusapan at salamat din sa awiting sinulat ni Brother Toy Polo. Kumusta ka na, Brother Toy? Isang napakahusay na papuri songwriter po natin na hinatid sa atin kanina yung 24 na oras. Now, ang atin pong mga pag-uusapan ay may kinalaman sa ating buhay sa pang-araw-araw. At ito nga po yung ating message title for tonight, Understanding God's Time and Timing. Once again, ito po yung message title natin, Understanding God's Time and Timing. So, ibig sabihin, meron pong oras at tamang oras ang Diyos para sa atin. At ating pong question for tonight na gusto ko po ay, kayo po ay sasagot din. Ilagay natin sa ating comment section. So, ready na po ba kayo? And this is our question for tonight. Why do I get so tired easily? Or why do I get so exhausted? Pag sinabi exhausted, yung tipo bang pagod na pagod kayo pag nagsasalita kayo, may kasama, may ganun, may hinga na, no? So kung kayo po ay isa sa mga taong napapagod, I believe that this message is for you. At kung meron po kayong mga kaibigan din na tila napapagod na rin po sa kanilang buhay at pamumuhay, I believe this message is also for them. So please po paki-share ang mensahe ito ng sagay. Lawak po ang naaabot at marami pong tao ang nabibigyan po ng tugon ng kanilang mga tanong. Kasi dito po sa ating programa, it's solutions. Ibig sabihin solution, bakit may you? Para po sa kabatiran na ating mga baguhang kaibigan o first time na napasama sa ating Bible study. We're giving you solution kasi ang kailangan po ng solution yung ating soul. Kaya nilaro po natin yung pangalan, solution. Sabi po in Romans chapter 12 verse 2 na tayo daw po ay huwag umayon sa agos ng mundong ito. Sa paano pamamaraan, sa pamagitan po ng pagpapalit ng isipan. Nang sa gayon, malaman po natin kung ano po yung wasto at nararapat at sakdal na kalooban ng Diyos. Amen. So hindi natin dapat sumang-ayon sa agos ng mundo. Kasi po ang mundo, as we all know, ay pagod na po talaga. Ako personally, ayoko mapagod kasi nung araw, nung ako po ay wala pa sa biyaya, gaya po na aking testimony last Sunday, kung inyo pong napanood at kung hindi nyo po napanood, sa last part po na ating mensahe, nag-testify po ako, talaga naman, more than 10 years ago, siguro mga ano lang ako noon, mga 40 years old, pag tinignan mo ako, talaga mukha na ako 60 anyos sa pagod. So ito pong pagod talaga ay nakakasama sa ating kalusugang pangkaluluwa at kalusugang pangkatawan. Kasi pag hindi po natin ito nabigyan ng pansin at nabigyan ng lunas, talagang mas maaga po ninyong, kung kayo po'y mananampalataya, maaga nyo makikita ang Panginoon. Kung hindi naman kayo nagmamadali, bakit nga ba? Mas marami po pa tayong gagawin para sa Panginoon dito sa lupa. Ako ay alam ko, gusto ko makasama ka agad ng Panginoon, pero alam ko mas gagamitin pa ako ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa para mas marami pang taong maligtas ay maipahayag ko pa ang mabuting balita na ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. So kasama po dito sa pag-uusapan natin, paano natin mapapanatiling at rest ng ating kaluluwa. Kasi po bilang mananampalataya, ang ating pong mga espiritu ay talagang punong-puno na ng kapahingahan, ng kapayapaan. Pero ang pangkaraniwang napapagod sa mga mananampalataya, kapag hindi po nila tinatanggap ang tunay na mensahe ng ebanghelyo, tinatamaan po yung ating mga kaluluwa, and eventually, magkakaroon po ito ng masamang epekto rin sa ating mga physical na katawan. So ang ating pong question for tonight once again is, why do I get so tired easily? Bakit nga ba ako sobrang exhausted? So, ngayong gabi po, alamin natin ang dahilan kung bakit marami po sa mga tao sa ngayon. Of course, it's given para po sa mga unbelievers, sila po talaga ay mapapagod. Pero bakit kaya nakakalungkot? Nakabilang din po, marami sa mga mananampalataya ang na-exhaust din sa buhay. And most people nowadays, they would say, it's but natural na ma-exhaust ka. Ako po, ayokong tanggapin yun. Yes, napapagod tayo, pero iba yung exhausted eh. Ibang talagang upod na upod ka na. Now, if you would ask me, is this natural or normal? Hindi po eh. Kasi kaya sinabi ng Panginoon sa atin, my peace I live with you. My peace I give unto you. Hindi lamang po iniwan sa atin na ating Panginoong Jesus ang kanyang kapayapaan. Ibinigay po sa atin. So, kung bakit po niya iniwan at ibinigay sa atin? Because hindi po niya naisin na tayo po ay ma-exhaust. Napapagod tayo pero iba yung pagod na, alam mo yun, kailangan din natin ng pagod para masarap din ang tulog eh. Pero hindi yung upod na upod ka sa pagod. Now, alamin po natin
Kasi kapag hindi po natin naagapan po ito, pansinin nyo, no? Kapag pagod na po inyong kaluluwa, actually, nagbibigay na din po ng signos ito sa ating mga katawan eh. Kaya pag hindi natin pinansin po ito, eventually magkakaroon po kayo ng sakit at maaaring humantong po sa kapag lumala po ito sa kamatayan. So, hindi po ito healthy at hindi po ito kalooban ng Panginoon. So, kaibigan, I pray, kung nararanasan niyo po itong sobrang pagod na ito, exhaustion, o yung tinatawag na upod sa inyong buhay at pamumuhay, pakinggan niyo po ito. At kung meron kayong kakilala na ganito rin po ang kanilang nararamdaman, at nang sa gayon malaman nila na hindi po itong kalooban ng Panginoon para sa atin. Remember, sabi po ng John 10 verse 10b, I am come, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, that you might have life and that you might have it abundantly. Wow, praise God, praise God. So once again, why do I get so tired easily? Bakit ka exhausted? Ang bilis mo mapagod. It's because we tend to break God's natural law on time and order. Meron pong inihatid sa atin ng Panginoon kung paano tayo ilalagay sa tamang oras at sa tamang panuntunan ng kanyang pagbibigay ng oras. Pangkaraniwan ang tao po, hindi natin ito sinusunod. Kumbaga meron po magandang programa ang Diyos, lumilihis po tayo at hindi tayo sumasang-ayon sa kanyang panuntunan. Now, the Holy Scriptures tells us that God is a God of time and order. Mababasa po natin ito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. So, hindi lamang po dito natatapos ito. Meron siyang proper timing. Amen. At ang Diyos po natin is a God of order. Hindi po siya God of confusion. Hindi po siya Diyos ng kawalan, ng kaayusan. 1 Corinthians 14:33. For God, who is the source of their prophesying, is not a God of confusion and disorder, but of peace and order. So gusto po ng Diyos, nasa timing tayo dahil meron po siyang oras na inilalaan sa atin at nasa tamang panuntunan, meron pong kaayusan. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Kung kaya tayo po ay hindi mukhang ngarag, bagkos tayo po ay mukhang fresh na fresh. Come on, say this with me. Gusto ng Panginoon, fresh na fresh ako. Amen. Kahit umiidad na po tayo, dapat mukha pa rin tayong fresh, malusog, masigla at punong-puno ng buhay. Amen. Now, marahil isa po kayo sa mga taong madaling mapagod sa ngayon at pakiramdam po ninyo ay tila hindi ba sapat yung buong maghapon ninyo at kinakapos kayo sa oras dahil hindi mo pa matapos-tapos ang gawain mo sa iyong mga gawain. Now, bakit po kaya? This is a good question. Now, the answer is simple dahil hindi po natin ginagamit ng wastong oras na inilaan po sa atin ng Diyos. Binigyan po tayo ng Diyos ng 24 na oras. Kung wala po kayo sa tamang oras at wala kayo sa tamang kaorasan o yung timing, talagang mapapagod po kayo. Siguro po magandang illustration dito ay sa pagsasayaw. Di ba meron pong tamang beat yung mga tugtugin na ating sinasayaw. Pero kapag ikaw ay wala sa timing sa tugtuging iyon, pansinin mo, hindi ka lang mapapagod, mukha ka pang kahiya-hiya. Ayun po yung tipong sumasayaw ka na nangangarag ka. Ganon din po ang nangyayari sa atin. Kung bakit tayo po ay nangangarag, kinakapos sa oras at para bang tila nagmamadali at nawawala na po yung ating kaayusan sa buhay, it's because hindi natin sinusunod at hindi tayo sumasang-ayon sa oras at sa kaorasan o yung time and timing na inilaan sa atin ng Panginoong Diyos. Now, God has given us 24 hours a day. At kung tutuusin, lahat tayo sa buong mundo, binigyan tayo ng 24 na oras. At ito pong 24 hours na ito ay sapat para sa ating lahat. Walang labis, walang kulang. Bakit ko po nasabi po ito? Dahil kung sasang-ayon po tayo sa Diyos, alam niyo ito pong 24 hours na ito, dahil po ang Diyos natin ay Diyos ng tamang oras at kaayusan. He's a God of time and order. Makikita po natin that most of the time, God works in threes. Tatlo. Kung ito pong 24 oras na ito ay hahatiin natin sa tatlo, 24 divided by 3. Ito po ay meron pong 8 oras kada bahagi. Kasi nga po may kaayusan ng Diyos. No po? At ito po ay tinatawag, pangkaraniwan, kilala sa tinatawag na the 888 rule. It's a time management strategy. Now, binasa ko po itong 888 rule according sa mundo, baligtad sa sistema ng Diyos. Well, basically, I believe that ito pong strategy ito,
came from God Himself. Hindi po pwedeng angkinin ng tao. Galing po ito sa Diyos. Ang Diyos po ay punong-puno ng sistema at panuntunan. Ang sa gayon, makita po natin na siya po ay may kaayusan, especially sa ating mga mananampalataya. Ang sa gayon, makita po ng mga unbelievers na ang isang tunay na mananampalataya ay talaga namang hindi nangangarag, may kaayusan sa buhay, at na nakikita rin po sa ating pamumuhay na tayo po ay malusog, masigla, at punong-puno ng buhay. Amen. So ano po itong 888 rule, time management strategy? This is dividing your day into 3 equal parts. So pakita po natin sa screen, ha. So what is this 888 rule, time management strategy? So i-divide po natin itong 24 into 3. So that's 888. Now, meron pong 3 bahagi po yung 8 oras. Alamin natin isa-isa. The first 8 hours is designated for sleep. So ang galing ng Diyos, ano? Alam niyo, nung binasa ko po itong 888 rule, according sa mundo, inuuna nila yung pagtatrabaho. Nabasahin po muna natin, ang ganda po ng sistema ng Diyos. Ang ganda po ng sistema ng Biblia. Inuuna po niya para sa atin ang pamamahinga. Napakabuti po na ating Panginoon. Now, let me give you itong first 8 hours na designated for sleep. The first 8 hours of your day should be dedicated to sleep. Getting enough sleep is crucial to your overall health and well-being. Make sure you establish a regular sleep schedule and stick to it. Alam niyo po, kapag tayo po'y kulang sa tulog, talaga hindi po tayo maging productive. Napansin ko nung nakalipas na mga panahon, dahil medyo marami kaming schedule ni Mrs. last week. Kulang talaga kami sa tulog na medyo tinamaan po yung lingkod ng konting sipon. Pero nitong nakalipas sa araw, talagang sabi sa akin ni Mrs., punuin mo ng tulog ang iyong buong maghapon. Pinatulog po ako. At talaga naman, nakita ko ang bilis po ng paggaling na inyong lingkod, na bawasan yung aking hirap sa sipon na aking tinataglay. At galing talaga, no? Ibinigay sa atin ng Panginoon ng pagtulog. Amen. So, nung tinignan ko po, once again, itong 888 rule, itong time management strategy, inuuna ng mundo yung pagtatrabaho. Pero sa mata po ng Diyos, ang inuuna niya talaga, pansinin niyo po ito, gusto niya na mamahinga muna tayo. Wow! Napakabuti ng Diyos. At ang inilaan sa ating oras para mamahinga, para matulog, take note, 8 oras. Yes, 8 oras po. Now, nung nilikha po ng Diyos ang tao on the 6th day, now the first day of man, yun po yung 7th araw ng Diyos, which was the day of rest para sa Diyos. Dahil tapos na po ang lahat. At ito pong 7th day ng Diyos, this is our first day. This was the first day of Adam, nung siya po ay nilikha. Now, yung kanyang first day, hindi po siya pinagtrabaho kagad ng Diyos. Gusto niya kasama niya gusto ng Diyos kasama niya ang tao. Kasi 7th day ng Diyos yun eh. And He rested on the 7th. Sinanctify niya po. Yun ibig sabihin, set apart para sa pamamahinga. At kinilala po niya yung araw na yun, holy day. Pag sinatin, di ba, holy day, walang pasok. So sa atin po yung ating holy day, bakasyon, at the same time, holy day is Sunday. Kaya pala yung ating Sunday, dapat talaga wala po tayong ginagawa. It's a day of rest. So yung first day ng tao, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, which was the 7th day of God, minabuti niyang kasama niya tayo na mamahinga. So yung ating first day ay araw ng kapahingahan. At dilagyan po niya ng oras ito. For how long? For 8 hours. You need to have 8 hours of sleep. Dapat talaga, hindi kinukulang doon eh. Pero sabi ng mga eksperto, 6 to 8 hours. Pag lumagpas ka doon, mabigat na yung katawan mo eh. Di ba? So 8 hours is just okay. Pero haba, mga kapatid ha? Now, ito po ang mga patunay sa atin. Genesis chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. And verse 7, Genesis still, chapter 2. Pakita natin, kuya, yung susunod na verse. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. At ito po ay naranasan natin nung tayo po nilikha on the 6th day. Once again, that's the 6th day nilikha ng Diyos ang tao. So yung kanyang first day ay yung 7th day ng Diyos where He rested. At gusto ng Diyos kasama niya tayo na mamahinga. At ang dinesign niya na oras para tayo po'y magpahinga is 8
hours. Pakilagay nga po sa ating comment section, yung ating first 8 hours is for sleep. Yan. So para maintindihan po natin, once again, this is the 888 rule, time management strategy. Now, ikalawa, so pinapadivide po sa atin ng Panginoon yung ating 24 hours into 3 parts. So yung ikalawang 8 natin, it's designated for work. Di ba sa opisina, tayo po ay binigyan ng 8 oras ng ating mga opisina para magtrabaho. So pagkatapos sa opisina, dapat uwi na tayo. Now, the next 8 hours of your day should be dedicated to work. This includes your job or any other work-related activities such as studying or freelance work. Pakilipat, kuya. To make the most of this time, prioritize your task based on the level of importance and urgency. Use time management tools such as to-do list, calendars, and productivity apps to help you stay organized and on track. Especially sa panahon natin sa ngayon. Lahat ng tao may cellphone. Kung meron kayong mga apps, i-maximize natin. Ako meron akong notebook. Sinusulat ko yung mga schedules ko dito. At kung nahihirapan kayo sa notebook, ilagay nyo sa kalendaryo. Kasi importante po ito yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos para magtrabaho, mag-aral, at iba pang bagay para ito po ay meron tayong makukuha. Sweldo, karunungan, yan ay for only 8 hours. Wag na po kayong sasagad dyan. Napakahusay po ng Diyos. Now, nang nilikha po ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw, pinagpahinga po muna siya bago siya pinasabak sa trabaho. Ang galing talaga ng Panginoon. Pero ang tao baliktad Magtrabaho ka muna bago ka magpahinga. Hindi po gano'n ang Diyos natin. Nakita niyo po, no? Kung gaano napakabait, napakabuti, at hindi po siya selfish. Now, naglaan po siya ng 8 oras na pahinga para mapunan yung 8 oras na pagtatrabaho para meron tayong lakas kada oras. Amen. So, ang Diyos po natin, dahil siya po ay napakabuti, bago ka sumabak sa trabaho, magpahinga ka muna. Amen. Is that good news? Amen. Genesis chapter 2 verse 8, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Genesis chapter 2 verse 15, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. So inilagay po ng Diyos ang unang tao para pangalagaan ang kanyang garden o hardin. So ibig sabihin, hindi naman po tayo nilikha ng Diyos para magtamad-tamaran lang. Meron pong sa ating pagkatawag para maghanap buhay din. At ang binigay sa atin ng Diyos ay 8 oras. Pero bago ka magtrabaho, gusto maintindihan ng Diyos, gusto ipaalam sa iyo ng Diyos, mag-ano ka muna, magpahinga ka muna ng 8 oras para meron kang lakas para sa 8 oras na pagtatrabaho. Ikatlo, dito pa rin po tayo sa 888 rule, time management strategy. The third 8 hours is for life. Now, the third 8 hours for life. So the last 8 hours of your day are for your personal life. Take note, napakabuti po ng Panginoon. Naglaan po siya ng 8 oras para sa ating mga pansariling buhay, including personal time, family time, hobbies, relaxation, and of course, your time with God. This is your time to do the things that make you happy and help you recharge. Ang galing, ano? So, una, kung titignan natin, pinatulog muna tayo, pinagpahinga muna tayo para yung 8 oras na yon ay magamit natin sa ikalawang 8 oras ng pagtatrabaho. Siyempre, napagod ka na naman. And then, para hindi ka naman puro tulog lang, binigyan tayo ng panahon ng Panginoon para sa ating leisure time. That's also 8 hours. Spend natin with our family. Nako, wag po ninyong kakaligtaan na spend your time with your family. Marami na po mga pamilya na sisira dahil ang ama ng tahanan sobrang busy with so many things. Masyadong abala sa kanyang trabaho, hindi na nabibigyan ng panahon ng kanyang may bahay, ang kanyang mga anak. Also, binigay po ng Diyos ito para sa atin, para tayo po mag-relax. And I believe it's part of relaxation. Alam niyo kung ano yun? You have to go to church. Dapat po yung church ninyo, pag pupunta kayo sa church, nagbibigay po ito ng inyong kapahingahan because your church should be your safe place. Amen. Marami po sa atin, hindi tayo nare-recharge sa church. Pero dapat talaga, ang church po dito tayo nare-recharge. Hindi ka lang sumasaya, nare-recharge ka pa.
Amen and amen. Genesis chapter 2, verses 2 to 3. And on the seventh day, God ended this work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. So itong seventh day, sabi ng verse 3, then God blessed the seventh day and sanctified it. But bakit sanctified it? Ito po ay sinet apart niya from all the days. Iba po itong seventh day na ito. Bakit siya sanctified? Because in it, He rested from all His work, which God had created and made. So I believe this seventh day, it's the Sunday. Amen. So talagang sinet apart niya po ito pag sinabi nating sanctified, set apart, holy. Yun po ibig sabihin ng holy. Kaya nga meron tayong tinatawag na holy day. Hindi siya kagaya ng Monday, hindi siya kagaya ng Tuesday, hindi siya kagaya ng Wednesday, Thursday, Friday, and lalo tigit ng Saturday. So, nagbigay po siya ng panahon sa atin, 8 hours din. But, if you have noticed, hindi po selfish ang ating Panginoon. Hindi po niya hinihingi actually yung buong 8 oras na yun. If you have noticed, every Sunday, humihingi lang siya ng pagpalagyan natin 3 hours. Yung susunod na 3 hours, pagkagaling mo ng church, pwede ka nang mamasyal. Pero, seemingly, the sad truth is, marami po sa atin ang hindi natin binibigay ang oras natin sa Panginoon. Sasabihin natin lagi, pagod na ako sa aking trabaho. Bakit po kaya kayo napapagod sa inyong trabaho? Alam niyo po kung bakit? Because hindi po ninyo ginagamit properly yung designated time sa inyong trabaho. Sabi ng Panginoon, it should be 8 hours only. Madalas po nag-overtime tayo. Pwede naman mag-overtime. Ako po nag-overtime din noong araw. Pero dapat po, hindi lagi. Kasi meron lang dinesign po yung ating katawan for 8 hours of work a day. Take note, pag lumagpas po kayo doon, mapapagod po kayo. At pag napagod kayo, eventually this could lead to sicknesses and diseases. Pag talagang pinuwersa mo ang sarili mo, hindi mo pinapakinggan, ang sarili mo nagkakasakit na, delikado po yan. Pwede po humantong sa kamatayan. So this is not really healthy sa atin. Kaya po nilagyan tayo ng 8 oras pagtulog, 8 oras pagtatrabaho. And then pagod ka na after ng trabaho, binigyan ka na naman ng 8 oras for your leisure and relaxation. Kasama po dito yung oras natin with God. Going to church. Amen. Dapat po meron tayong local church kasi doon tayo nagre-recharge. Amen. Kung bakit po ang tao po ay kaagad-agad napapagod, which is not good dahil hindi po ito ang plano ng Diyos para sa Kanya. Hindi kasi natin sinasang-ayunan yung Kanyang 24 na oras na inilaan sa atin, which He divided into 3 parts. 8-8-8-8 rule. Time management strategy. Hindi natin sinusunod kasi yung panuntunan ng Panginoon. At hindi po natin may pagkakaila na marami po sa atin ang hindi nakukumpleto nga ang 8 oras na tulog. At alam niyo kung bakit. Kasi mas nagagamit po natin yung oras natin sa trabaho o sa mga pagkakataon na hindi naman tayo nagtatrabaho sa panahon ngayon. Mas maraming tao na uubos ang oras sa social media. Hindi po healthy ito. Minsan nakahiga na naka-cellphone pa rin. Oras na ng pagtulog, hindi na po nagagamit dahil marahil sila po ay naglalaro pa. Yung iba napapasabak sa online gaming, mga, ano bang tawag doon, mga e-casino, mga online casino. Nako, hindi po healthy yan, hindi po gawain ng mananampalataya yan. At dahil marami pong oras ang nauubos dito, hindi na po natin nagagamit ang ating oras ng wasto sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Especially sa mga believers po. Isipin po natin, once again, gaya na sinabi ko kanina, hindi po selfish ang Panginoon. Ang hinihingi lang po niya sa atin, which is kung titignan natin, humingi siya ng fraction na ating 8 hours. Pero kung iisipin natin, yung hinihingi niya na ilaan natin para sa Kanya, ay sinong beneficiary? Hindi naman po siya magbe-benefit dun Tayo pa rin. Pero most of the time, hindi tayo nagbibigay ng panahon. Now, meron tayong Bible study every Tuesday. I pray na pagbigyan natin ating mga sarili, ano lang naman po ito 60 minutes, 1 hour. Sino pong beneficiary dito? Hindi po ang Diyos, tayo po napapagpala. And of course, I would like to honor kayo po mga nanonood na mga suki na po natin. Alam nyo, I praise God sa inyong mga buhay dahil kinikilala po ninyo na sadyang napakahalaga. Actually, ito po talaga ang pinakamalagang 8 oras para sa atin. Aside from sleep, yung panahon natin para makipag-ugnayan, manalangin, mag-aral, makinig at pagpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen?
So kung kayo po yung naniniwala, pakilagay po sa ating comment section. Amen. So kung babalikan po natin na ating huling 8 oras na inilaan po sa atin ng Diyos para sa ating buhay at pamumuhay, kung inyo pong mapapansin talaga na napakabuti po ng Diyos sa atin. He is just asking for a fraction of the 8 hours. Oras na inilaan po sa atin para sana manalangin tayo, makipag-ugnayan tayo sa Kanya, magpasalamat, magpuri, magbasa, makinig at mag-aral ng Kanyang salita. Kahit po ilang minuto lang. Actually, kung kayo po ay talagang meron kayong kapahayagan ng biyaya ng Panginoon, hindi na po problema sa atin yung magbasa, mag-aral. Kung kayo po ay nahihirapang magbasa, kagaya po ni Mrs., mas gusto niya napapakinggan po yung Bible or nakikinig po siya ng mensahe ng Biblia. Ako rin minsan sa gabi, i-on mo lang yung Bible mo, yung Bible app mo, pakinggan mo po siya kahit natutulog ka na. Makakatulong po sa inyo yun. Mapapanaginipan mo ang salita ng Panginoon kahit tulog ka, napapakinggan mo at nanunood sa inyong kaluluwa ang salita ng Panginoon. Now, bakit po natin kailangan ng salita ng Panginoon? Bakit po? Yung bang mga maliliit na bahagi po o oras na inilalaan natin sa pakikinig, pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Panginoon, meron po ba itong magandang epekto sa ating kaluluwa at sa ating katawan? Definitely, I would say yes. Dahil ang salita po ng Panginoon, gaya po ng sinasabi ng Biblia, ito po ay nagsisilbing tubig. Now, ano bang papel ng tubig sa buhay natin? Kapag tayo po ay nadudumihan, for example, kayo po ay natapunan ng soft drinks, at nanatili po yung soft drinks sa inyong mga balat, anong pakiramdam ninyo? Di ba parang hindi kayo comfortable kasi may malagkit? At kapag yan po ay hindi natanggal, talagang baka po mag-create po yan ng allergy sa inyong mga balat. Now, ano pong sistema natin? Ano pong ginagawa natin para mawala po itong lagkit ng soft drinks na natapon sa ating mga balat? Hinuhugasan natin ng tubig. So, ganoon din po ang salita ng Panginoon bilang tubig sa ating mga kaluluwa. Of course, from Monday till Saturday, kapag tayo po marahil hindi nakapakinig ng salita ng Panginoon, natatapunan tayo ng mga alikabok, ng mga dumi, ng putik ng mundong ito. Now, ano po yung pinanghuhugas natin? Yung salita ng Panginoon. Yung tubig ng salita ng Panginoon, I should say. Ephesians chapter 5 verses 26 until 27 tell us that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Bakit? Nang sa gayon, He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So tayo po ang pantanggal natin sa mga putik, mga alikabok, mga dumi sa ating kaluluwa. Kasi ito po ay panonood natin marahil sa television, mga masasamang balita, sa pagbababad natin sa social media, pakikipag-usap natin kay kumpare, kay kumare. Nababahiran tayo ng mga dumi, ng mga takot, pangamba sa buhay. Ito po ay may tuturing natin mga mancha, alikabok, putik ng buhay. So paano tayo nahuhugasan? Whenever you have a regular Bible study, gaya po ngayon, nahuhugasan tayo ng salita ng Panginoon. Ito po ang papel ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. At tayo rin po, ang salita ng Panginoon, tayo po ay nagbe-benefit tayo para nalalaman natin ang tamang doktrina at pinapatutuhanan sa ating yung mga tama natin pinapakinggan at tinuturuan tayo sa ating tamang pamumuhay. According sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 until 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Kasi nga po, bilang mananampalataya, doctrine matters. Dapat po tama yung doktrina inyong pinapakinggan. Also for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Bakit? That, sabi ng verse 17, that the man of God, like you and me, may be complete, thoroughly equipped for every good work. So kapag tayo po ay tama po yung ating tinatanggap na salita ng Panginoon. Dahil if you spend time with the Lord, kung 8 hours po yun, that's better. Amen. Talaga pong inihahanda mo ang sarili mo sa paggawa ng kabutihan. Bakit? Kasi pinapawi na po, hinuhugasan na ng salita ng tubig ng salita ng Panginoon, yung mga madudumi sa ating mga kaluluwa. Alam mo yung epekto po nito maganda? Eventually, nahuhugasan din po yung ating mga physical na katawan mula sa anumang sakit at karamdaman. Now, let me ask you, is this good news? Yes. Kaya pala napapansin po natin na napakaganda po talaga na tayo po'y nahuhugasan and sinasamantala natin yung inilaan sa ating oras. Actually, fraction lang po. Hindi po buong 8 hours ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kasi hindi po siya selfish. Muli po yung last part, yung third 8 hours, it's for our life, para sa ating family, para sa ating leisure. And of course, isama natin doon ang ating church.
Amen. Kasi po, ang salita ng Panginoon, may mga bagay po yung iniinom nating gamot, hindi po nito kayang pagalingin yung problema ng ating kaluluwa at ng espiritu at ng katawan. Pero alam niyo po, ang salita ng Panginoon, ito po ay higit pa, mas matalim sa double-edged sword, sa magkabila ang talim ng espada. Mas makapangyarihan po, mas matalas ang salita ng Panginoon na kaya niyang magsumiksik sa pagitan ng inyong mga buto at kasukasuan. Ganun po kahusay ang salita ng Panginoon. Hebrews 4 verse 12, "For the word of God is living and powerful and sharper." Take note, sharper po siya, mas matalim than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow. Ito po yung pinupuntahan kapag may sakit, tinitingnan ng mga doktor, yung dugo, kasi sa bone marrow, doon po nagmamanufacture yung dugo. So kung minsan po hindi kayang puntahan ito ng sensya ng mga doktor, pero ito po ay kayang puntahan ng salita ng Panginoon. And tuloy po natin, kuya, pabalik sa Hebrews 4:12, yung last part, "And is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Kung meron po mga masasamang nilalaman ng puso, pag kayo po ay nahugasan ng tubig ng salita ng Diyos, napapawi na po yung mga sama ng loob, mga galit, mga puot sa inyong puso. Now, kapag wala po ito sa inyong kaluluwa, healthy po yun. Malusog kayo doon. Nakakangiti po kayo, and eventually, maganda rin po epekto nito sa inyong mga katawan. Tayo po ay malaya mula sa anumang sakit at karamdaman. Amen and amen. Kasama rin po na ipinapaalala sa atin na huwag nating kaliligtaan, mga kapatid, ang ating lingguhang pakikipag-ugnayan sa Diyos, na kung saan nakakasama po natin dito yung ating mga kapatiran. Now, bilang mananampalataya, ito po ang sinasabi ko lagi, kung kayo po tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, you belong to a universal church. Now, as part of the universal church, you must have a local church. Dapat po meron kayong mga pastor na kung saan inaalagaan kayo. Kami po, ako pastor. Ako po ay under shepherd, na ang akin pong chief shepherd, walang iba kundi ating Panginoon Hesukristo. Para meron kayong mas malalapitan ng mga kapastoran. At nang sa gayon, maranasan nyo rin po sa inyong mga local church ang pagmamahala ng bawat isa. Nagkakatulungan tayo. And, higit sa lahat, dito po sa local church natin napapakinggan ang doktrina ng mga apostoles. It's the message of Christ and His finished work on the cross, na malaking bahagi po sa ating buhay. So, sabi po ng Biblia, para nahuhugasan po kayo at na ma-maximize natin, kahit po fraction lang, yung third 8 hours na inilaan sa atin for a life ng Diyos. Wag po natin kakaligtaan na tayo po ay manambahan. Naglaan po sa atin ng Diyos yung ikapitong araw, actually yung Sunday o the Holy Day. Amen. Actually, it's the first day of the week niya kung tutuusin. So gusto ng Panginoon, bago tayo magsimula sa ating trabaho, yung first day natin, magpahinga muna tayo. Let's come to church. Amen. Hebrews 10:24 until 25. "And let us consider one another in order to stir up love and good works." Ano po nagaganap yan? Sa loob ng inyong mga local church. Verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some." Kung ito po'y ginagawa ng ilan, hindi na nila binibigyan ng panahon ng pananambahan, huwag natin sila gagayahin, sabi ko ng talata. "But exhorting one another, and so much the more as to see the day approaching." Wow, lalo tigit, nakikita natin. Talaga namang nalalapit na po ang katuparan ng mga himala na nakasulat sa banal na kasulatan. So sa pakiwari mo, may mga tao sinasabi nila, matagumpay naman ako . Bakit ko pa isasaalang-alang yan? Okay na ako sa aking oras, na meron akong 12 hours na magtrabaho, okay lang, mapagod ng katawan ko. Kahit 2 oras na akong natutulog, okay na yun. Marami naman akong pera . Pero kaibigan, alam mong marami kang pera, pero pagod naman ang iyong katawan. Now, the question is this healthy sa inyong kaluluwa at sa inyong katawan? Ito pa ay marapat ninyo ipagpatuloy. Hindi po, kasi eventually, pwede pong bumagsak ang inyong kaluluwa. And I'm so sure na nararanasan niyo pong bumabagsak ang inyong kaluluwa. Napapansin niyo, madali ka ng magalit, mainitin ng ulo mo, napakasungit mo. And nakikita niyo rin, madali po kayong tamaan ng sakit. Ako nga last week lang sobrang dami po na aming activities, naramdaman ko medyo nanghina ako. At kailangan ko talaga magpahinga. So, di ba, nagsasalita na rin po yung katawan natin pag tayo po ay mababa na resistensya, talagang madali tayong dapuan ng sakit. So, ibig sabihin, sinasabi ng katawan natin, magpahinga. So, marami kang pera, pero pagod na pagod ka, hindi po ito healthy. So,
Bakit ka pagod na pagod? Kasi nga po hindi natin, we're not using God's appointed time sa kanyang tamang purpose. Meron pong inilaan sa atin ng Diyos, dapat natin samantalahin. Yung fraction na oras na hinihiling ng Panginoon sa iyo, sa loob ng 8 hours, pagpalagay na natin, no, every Sunday, ay 4 hours. Meron kang 2 hours sa church, o 1 hour papunta sa church, and 1 hour paalis, palabas ng church. Isipin po natin, pagkatapos sa church, pwede naman kayo mamasyal. Hindi kayo binabawalan ng Diyos. Ito po mga pagkakataong ito, hindi pa natin minamaximize, hindi na rin po kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo nag-aaral, hindi po natin nagagamit. Ngayon, maaring kayo po ay mayaman, marami kayong pera, pero hindi natin may tuturing po itong good success. Kasi sa Bible po may tinatawag na good and bad success. Yung bad success po ay talagang ang gulo ng inyong time schedule. Wala ka ng panahon sa pamilya mo. This is bad success. Mapera naman ako, Laverne eh. Now, success ba ito? Yes, pero this is bad success. Wala kang panahon sa anak mo. Layo-layo ng puso ng anak mo sa'yo. Yung asawa mo, hindi na kayo nag-uusap. This is bad success. Marami naman akong pera eh. Still, hindi pa rin po kayo successful. Now, this is bad success. Bakit sinasabi kong bad success? Because, sabi po ng Panginoon, kapag tayo po naglalagay sa salita niya, makakamit po natin ang buhay na masagana at mararanasan natin ng good success. According to Joshua chapter 1, verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, and that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous." Take note. "And then you will have good success." Pag sinabi natin good success, pinagpala ka na, pagpalagyan na natin sa kaperahan, sa iyong kalusugan, that's success, ha? Good success. Meron ka pang maayos at malusog na pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Abay, lalo kayo na-in love sa isa't isa, sa iyong mga anak, sa iyong mga churchmates, sa iyong opisina. Wow! Ang tawag po dito ay good success. Hindi basta success. Kasi nga po, sabi ng Biblia, may good success, may bad success. Nako, ako para sa akin, I would love to have this good success. Balansyado ika nga. Amen. Ano pong tawag dito? Marunong kang mag-work smart. Sinusunod natin yung 8-8-8 rule, the time management strategy. Amen. Tuloy pa po natin. At sabi po ng Proverbs 4:20 until 23, "My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them," ano yung them dito? Yung words ng Panginoon. "From your eyes. Keep them in the midst of your heart." Kasi pag nabasa natin ang salita ng Panginoon, bumababa po ito sa ating puso. And verse 22, "For they," ano yung they? The words of God, the words of Christ, "are life to those who find them, and health to all their flesh." Amen. Kapag binabasa raw po natin at pinapanatiling natin sa ating puso, ito raw po'y kalusugan sa buong nating katawan. And then verse 23 tells us, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." So kapag tayo pinababantayan, nahuhugasan ang salita ng Panginoon. Naalala po natin, sabi ng talata, pinakababantayan po nito yung ating mga puso, because for in it, sa puso natin, dito po umuusbong ang samot-saring issues ng buhay. Pero kapag ito po ay punong-puno ng salita ng Panginoon, nalalayo tayo sa mga masasamang issues ng buhay. Amen. Proverbs 10:22. Pansinin niyo po ang pagpapala po ng Panginoon. Marahil sabi mo, marami kang pera. Pero marami ka namang sakit at karamdaman at kabalisahan sa iyong kaluluwa at katawan. Now, dahil hindi mo nga nabibigyan ng tamang panahon, yung third 8 hours na inilaan sa'yo ng Diyos, bagaman marami kang pera, sasabihin mo. Pero alam niyo po ba, ang pera, kung pera po pag-uusapan, ang pera, pagpapala nagmumula sa Diyos, hindi po ito nagbibigay ng kabalisahan sa ating buhay. Pero kung kayo po, pagpalagay mo na marami kang pera, at sabi mo, okay na ako dito, pero every single day, pagod na pagod ka. Alam mo kung bakit? Kasi balisang-balisa po kayo. Punong-puno ka ng pangamba. Alam niyo po ba, yung perang yan, hindi po galing sa Diyos. Hindi po pagpapala galing sa Diyos yan. Kasi pwede ka namang bigyan din ng pera ng kalaban eh. Pero ang pagpapala po, pera, kapahingahan, kalusugan, kapag ito po ay galing sa Diyos, take note, hindi po ito nagbibigay sa atin ng anumang kabalisahan. Praise God. Proverbs chapter 10 verse 22 tells us, "The blessing of the Lord makes one rich." Praise God. This is good news. And He adds no sorrow with it. So ang pagpapala po na galing sa Diyos, madali lang po malaman. Wala po itong kabalisahan. Pero kapag kayo po'y pagod na pagod, balisang-balisa, okay, marami kang pera. Hindi po galing sa Diyos yan. And eventually,
alam niyo, mawawala rin po sa inyo yan. Kung kayo po ay meron pong wisdom galing sa Diyos, tigilan mo na yung sistemang yan. Hindi mo sinusunod ang panukala ng Diyos, yung 888 rule, yung kanyang time management strategy. It doesn't make sense. Mapapagod po kayo, baka eventually, mawala pa ang buhay ninyo sa mundong ito. Now, dito na po tayo. Let's go back to our question as we end. So this is our question. Why do I get so tired easily? Bakit po kayo so exhausted? Now, this is the simple answer. It's because, take note mga kapatid ito lang po sagot talaga. You're not spending God's time properly. Hindi natin ginagamit ng tama yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos. 24 oras, lahat tayo may 24 oras. Pero hindi natin nahati sa tamang sistema, sa tamang panuntunan na binigay sa atin ng Diyos. 8 hours for sleep, 8 hours for work, and 8 hours for life. Which, of course, kasama po doon ang ating pamamahinga sa piling na ating Panginoon. Now, ito po yung ating solution as we end. Be aware of the 888 time management strategy so that you will experience a well-lived life. Marami pong tao sa akin nabubuhay, pero hindi well-lived yung kanilang buhay. Pero if you are wise enough, mas gusto natin para ma-maximize natin ang buhay. So, be conscious about the 888 rule, yung time management strategy, para maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako sa atin ng Diyos. Now, before we end, gusto ko pong i-share po ito sa inyo. Dahil, paano po natin gagamitin na biblically, yung God-given time sa atin. Di ba? 24 oras. Ang mundo po, gaya ng sinabi ko kanina, inuuna nila yung first 8 hours nila sa pagtatrabaho. And then tulog. And then for life. Yun po ang sistema. Pero if you go by the Bible, yung sistema ng Diyos, it's different. Unahin po muna natin yung 8 hours, yung first 8 hours, dapat matulog ka muna. Amen. Now, and then mag-work ka, and then magpahinga ka para sa iyong life, sa iyong pamumuhay. So, take 8 hours para sa iyong pamamahinga. Then, when you wake up, ito pang maganda, sabi ng Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Now, paano tayo tuturuan ng Panginoon? Ano yung pinakamatalinong paggamit na ating mga panahon? Verse 14 answers this question. Psalm 90 still. O satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad all our days. So, ito po magandang gawin natin. Ito pong gusto kong iiwan po sa inyo. Nagamit na po natin yung ating 8 hours. Now, para po, lalo po natin maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. When you wake up in the morning, first things first, meditate on God's Word. Bago kayo pumasok sa opisina. Now, teach us to number our days. Amen, sabi ng talatang ating binasa. That we may gain a heart of wisdom. Nang sa gayon, we may live a life full of wisdom. So, when you wake up in the morning, samantalahin po natin 8 hours na bigay sa atin ng Diyos. When you wake up in the morning, first things first, buksan ang Biblia, meditate on God's Word bago tayo pumasok sa ating mga eskwela, sa ating mga opisina. Nang sa gayon, talagang full of energy po tayo mula sa ating kaluluwa hanggang sa ating mga katawan. And that's using the God-given time na binigyan tayo ng kanyang panuntunan. So this is understanding God's time and timing. So praise God. Maraming salamat po sa inyo. Amen. And tonight, kung kayo po ay first time na napadako sa ating Bible study, alam niyo po, kung kayo ay pagod na sa buhay, simple lang simple lang binibigay sa atin ng Panginoon because He loves you so much. Be conscious of the 888 rule. Once again, that's the time management strategy. Pero alam niyo po, kung wala kayong relasyon sa Panginoon, hindi po rin to magkakaroon ng katuparan. So, first things first, muna. Sabi po ng Romans 10 verse 9, dapat sumang-ayon po tayo sa panawagan sa iyo ng Diyos na kailangan mo ng tagapagligtas. That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Kung kayo po'y pagod na, meron pong saving na gagawin ng Panginoon sa inyo kapag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So all you have to do, just open your mouth, din sabi po ng inyong mga puso, and pray this prayer with me. Gagabayan ko po kayo sa pananalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. So please,
say this prayer. Habang binubuksan ninyo po ang inyong mga puso. Sabihin mo, O Diyos, tinatanggap ko po ang inyong pagmamahal at pag-ibig. Dahil sa diyang akin, wala po akong kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita at kinikilala kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli mula sa mga patay bilang patunay na ako ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo. Kayo po ay isa ng mananampalataya. At samahan po kami every Tuesday night at 7:30. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. And I would like also to pray for you kung kayo po ay isa ng mananampalataya at nabuksan ang iyong isipan sa ating pinag-usapan. Marahil pagod na po kayo, ngarag na po kayo. It's because hindi po natin ini-spend wisely yung God-given time sa atin. So, ang ganda ng sistema ng Diyos, no? 24 hours divided by into 3 parts. 8 hours for sleep, 8 hours for work, and 8 hours for life and leisure. Kasama po dito yung panahon natin para sa Panginoon. Amen. And I would like to pray for you. Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito na kasama namin ngayong gabi, nag-aaral, at alam ko, Panginoon, kalooban mo na bawat isa po sa amin ay magpahinga at maranasan po ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung meron po kami mga kapatid sa ngayon na pagod, in the name of Jesus, we claim, Panginoon, ang wisdom na ibinigay mo na sa Kanya. At magiging conscious po kami dito sa inyong ibinigay sa amin, yung 888 rule, the time management strategy. At ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. At makita po namin talaga. At nang sa gayon ay matutuhan namin gamitin ang bawat araw namin. We will spend yung time na binigay mo sa amin wisely and properly. Na paggising pa lang namin sa umaga, Lord, as you have said in Psalm 90 verse 12 until 14, naggagamitin po namin first thing in the morning, we will spend time meditating your word para kami po ay may lakas aming mga kaluluwa at katawan sa pagsabak sa trabaho. Maraming salamat po. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yes, maraming salamat for joining me tonight. At tayo po yung nasa huling bahagi ng ating programa. Bagaman it's 8:29 na, wala namang susunod na TV program sa atin. Gusto ko muna basahin itong mga kaibigan natin na kasama ngayon. Sabi ni Brother John Malyari, maraming salamat, Pastor. God bless you. And Pastora Jo, regards from Dublin, Ireland. Maraming salamat po. At sa dalangin ko na napagpala po kayo sa ating napag-usapan. And salamat din kila Sister Edsel, si Brother Ver, Lawrence Cuevas, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dalangin ko po na kayo napagpala sa ating mga napag-usapan. May mga nagtatanong, paano pag ako nasa call center? Pagbalik na rin yung oras natin. Basta ang mahalaga po doon, meron tayong 8 hours to sleep and then pagkagising mo, spend time with the Lord by meditating on His Word. Ano yung question mo, ma? Stay in saan? Siyempre, natutulog din naman yun, di ba? Kahit naman nag-stay sila. Hindi naman, kahit nag-stay in kayo sa inyong work, di ba? Buong 12 hours ba, hindi naman kayo nagtatrabaho. So, 8 hours lang po talaga. And even po sa mga amo, para po sa inyong mga kasambahay, wag naman po natin pinagtatrabaho sobra sa 8 hours. Yan po ang nilaan ng Diyos. At even po ng gobyerno para sa atin, sa bawat isa. Hindi naman po pwede yung tayo mga amo lang nagbe-benefit, yung mga kasambahay natin kawawa po sa ating mga tahanan. And salamat kay Sister Merly Estacion Pilapil, Sister Medi Remo, salamat din kay Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Pastor Willie Tiongson Laigo, yan. John Paul Songsong, sabi niya sa kanya, ang lakas para di agad napagod. Amen. Watching with Brother Ruel Paganpan. Hello kay Sister Marisa. Salamat po for joining us tonight. And sino pa ba? Sila Sister Enver Balisteros Manansala, nanonood din. Salamat po for joining us tonight. Sister Lynn Noriega.
Salamat po sa inyo. Mir May. Ganda na pangalan niya. Kakaiba. Ang galing naman. Ito yung preaching ko sa group chat namin ng aking pamilya this morning. Talaga? Ang galing. Sabi ni Sister Norma Vitales. Amen. Basahin ko lang, sabi niya dito. Kakayanin, magaan lang ang buhay. Live one day at a time. Iba ang kwento kahapon sa kwento ngayon. At ganoon din bukas. Sayaan lang nating lumampas ang araw na ito ng magaan sa pakiramdam. Dahil may naghihintay sa ating mabubuting bagay sa hinaharap at sorpresa iyan ng Diyos na ating pinananaligan. Give Him praise as always. Hindi tayo pinababayaan. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa ibinahagi niya ni Sister Norma and kay Sister Sally Hieronimo Rayo. Thank you, Lord Jesus, for the wisdom. Thank you po, Pastor and Sister Jo. Sabi ni Sister Medi Remo at Sister Beth Mancera. Amen po. Maraming salamat po. Kung kayo pinapagpala, once again, maglalambing po ako sa inyo. Pakishare po yung ating broadcast. Amen. So, it's 32 minutes after 8. Tayo po ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay na at mula po sa aming pamilya, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At nais ko iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!